Hala, tatlo! Tatlo yung kakandidato daw sa gobyerno natin. Yan ang pahayag ni Sara Duterte nung mga nakaraang araw. No? Ano nga ba ang masasabi ni former Senator Trillanes about dito? No? Pakinggan natin ang mga pahayag ni Trillanes at ito po ay talagang napagtuunan ko ng pansin. No? Tinitingnan po natin to sa iba't ibang anggulo. No? Una, dun sa anggulo na gustong i-control ng kampo ni Duterte ang narrative by leading everyone to the election season. Parang pinapaaga nila yung simula ng election season na sa ganon, itong mga ine-expect nila na mga issues against them ay pwede nilang sabihin na plot lang or bunga ng politika. No? So yung sinasabi na yan ni Senator Trillanes ay ina-announce lang nila ng maaga, nakakandidato nga next year ang kanilang angkan kasama si Pangulong Duterte para pagtakpan or pabulaanan ang mga issue na tinatalakay mula sa kanila. No? Pinapaalam lang nila na kunyari ay sinisiraan lang sila, pinupolitika lang sila, no? At syempre, pinapaalam din nila na hindi totoo ang kanilang issue, no? Kasama na si Pangulong Duterte na may mga lumabas na talagang baho nila. Kasama na yung EJK. Okay? At pati na rin ang ating Vice President. No? Sa mga ginawa niya sa ating Pangulo, kailangan lang nilang pagtakpan ito, kaya maaga silang nag-announce. Dito naman po sa mga parte ng mga nag-strategize for the 2025 elections, kailangan din pong tignan ito in a serious light. Kung ganito ang situation, ano ang counter dito? No? Kasi kailangan masigurado na hindi mangyari ito kasi pagka nakabalik ang mga Duterte kahit sa Senado lang, no, pag nakabalik sila sa power, ay wala naman hong gagawing maayos yan. Ang gagawin yan, i-hostage lang nila ang Marcos administration through mga hearings, tapos sa budget hearing, talagang peperwisyohin lang nito yung buong bansa in general kasi wala naman silang specific advocacy kung hindi makabalik lang sa pwesto. Tama talaga yung sinabi ni dating Senator Trillanes na pag nakapasok sila sa Senado man lang, ay pag-iinitan nila ang ating Pangulo. Lahat gagawin nila para mapababa ito. So, dito ay kailangan nating mag-isip ng strategy. Ayan, sabi nga niya yan, mag-isip tayo ng strategy para hindi makapasok. No? At remember, sinabi na yan ni dating Pangulong Duterte na hindi na siya tatakbo. Pero ano ito? Tatakbo na naman. Ano ba yan? Pabago-bago talaga ng mga isip ang pamilyang ito. No? Sa dinabi-dabi ng mga nalaman natin na tungkol sa kanila, eto na naman, tatakbo na naman sila. Oh my God. Kayo, bahala kayo kung gusto nyo. Alright? Sa nangyayari sa ating bansa ngayon, lalo na sa West Philippine Sea, bahala po kayo kung pababalikin nyo ang pamilyang ito. Alright? So, hinihilo lang tayo pinapasakit lang ang ulo natin, ini-stress lang tayong mga Pilipino, imbis na papunta na tayo dun Papunta na tayo dun sa pagbabago, sa kagandahan ng Pilipinas. Hinihilo lang tayo na to. Kaya dapat, guys, yung may mga matitino pa ng isip na hindi kagaya ng isip nila ay gumawa po tayo ng paraan, no? Para hindi sila makabalik. Alright? Ganito po yan. No? Kung sasabihin nating nanloloko lang yan, edi what does that make of
VP Sara, ibig sabihin manloloko 'yun, 'di ba? Pero ang gagawin natin, maaring nanloloko sila. Pero kailangan din nating bigyan ng konsiderasyon na kung sakaling totoo 'yan, kasi yan ang worst case scenario. Opo. So at least handa ka. Mas maganda ng handa ka dun sa worst case scenario kaysa yung hindi, 'di ba? Kasi Opo. kung eventually ang tatakbo lang isa lang sa kanila, di at least mas manageable yung situation na yun. Yes, kailangan nating maniwala, no? Yun ang ilagay natin sa isip natin na totoo yung sinasabi niya. Although, alam natin na pabago-bago sila ng isip at talaga namang parang naglalaro lang sila sa ating bansa. Pinaglalaroan lang nila ang mga Pilipino. Sa pagpapakita na lang niya ng mga video, parang naglalaro lang siya eh. So, ang pinakamaganda nating isipin ay totoo ito. Alright? Isiksik natin sa isip natin na ay totoo ito na talagang tatakbo sila para talagang yun ang makikita nila. Wala tayong pakialam kung magtawa sila. No? At least nakapaghanda tayo. At yun naman talaga ang gawain ng mga sundalo, ng magagaling na Pilipino, yung maghanda. Alright? So, ngayon, kung hindi naman talaga totoo na tatakbo sila at inaano lang tayo, sinacharot-charot lang tayo, di okay, mas okay yon. At least, nakapaghanda na tayo at nagawa na natin ang dapat nating gawin. Alright? So, kudos sa'yo, Senator Trillanes. Salamat sa mga analisa mo at talaga namang napakatalino nito ni Senator Trillanes. Alright? Yan ang dapat ang kandidato eh. Sa palagay niyo, Sen, may matinding hatak pa ba ang dating Pangulo? Sa ngayon po, base po dun sa latest survey namin, ay pasok pa rin siya sa top 12 pero malaki na po yung ibinaba. Ngayon yung magkapatid ay labas sila sa top 12. Opo. Pero alam nyo, having seen enough elections, we cannot underestimate these people kasi marami pong pera ito. Marami yan silang perang naisubi. Kaya, at saka magaling sila manloko. Magaling sila mambudol, no? No 2016, marami nga nabudol. Hindi natin pwedeng ma-rule out na hindi nila kayang gawin yan. Si Baste Duterte daw po ang isasalang nila bilang presidential candidate. Reaction, sir? Alam niyo po ito, pwede kasing mga trial balloons siya eh. 'Di ba? Trial balloons, posturing. Kasi kung mapaangat nila sa survey nila, no? Kunyari, lumabas sa survey by September this year na pasok silang tatlo sa top 12, bakit naman hindi sila tatakbo, no? So itong ganito para mapag-usapan, para makita nila, ma-feel out nila yung pulso. Ngayon dun sa 2028 si Baste, I think it's an indicative nung incapacity ni Sara Duterte, no, for the presidency. Alam natin yan nung 2022, she's the front runner pero hindi rin siya tumuloy, no, nag-vice president siya. Tapos ngayon, fino-float niya mismo si Baste na yun ang tatakbo. Ibig sabihin, meron talaga siyang problema sa kakayanan niya, no, sa competence niya to run for the presidency herself. Palagay ko, it's very obvious the past 2 years.